Magandang umaga mga ka-Super Radio. Magandang umaga Palawan. Puerto Princesa, good morning. Sa lahat-lahat na mga nakikinig dyan. Sa City Hall, Provincial Capital, good morning. Kamusta po kayo? Kamusta ang mga buhay-buhay? Narito na naman po kayo sa numero 1 programang Bakbakan sa Super Radio. Ang programang punong-puno sa balita, punong-puno sa impormasyon, punong-puno sa kaalaman. Magandang umaga Palawan, magandang umaga lungsod na Puerto Princesa. May mga tao talaga pagkaharap mo napakatahimik. May mga tao talaga pagkaharap mo hindi talaga nagsasalita, no? Parang kapag may mga may mga tawag niyan, may mga nag-a-argue niya, siya sa tahimik lang. Hindi na nakipagdiskusyon, hindi na nakipagkompetensya sa opinyon. Mas gusto na lang makinig, no? May mga ganyang tao, no? Minsan gusto na lang makinig, no? Kung minsan pagtahimik ka, kalimitan, napagkamalan kang, parang karamitan, pagtahimik ka lang sa isang tabi, napapagkamalan kang mahina siguro yan. No? O di kaya napapagkamalan ka na hindi ka ganun ka-smart kasi tahimik ka lang sa isang tabi. No? Parang kung minsan na may misinterpret pa nga ng iba na madaling lukuhin, madali mong i-manipulate, parang yung tipong pag i-manipulate mo, hindi papalag. Kasi tahimik madali mong mauto-uto. Parang inisip mo kapag matahimik, tatanga-tanga, ganoon. Maraming ganyan, ha? Akala, tatanga-tanga, no? Kasi tahimik lang sa isang tabi. Nakikinig lang, no? Pero alam nyo, marami mga kababayan natin, hindi nila naintindihan na kalimitan yung mga tahimik, no? Yan ang mahirap, no? Hindi yan liabilities. Asset yan pag tahimik ka lang, no? Kasi pag tahimik lang, nag-o-observe lang yan sila. Marami silang naoobserbahan, marami silang nakikita, marami silang napapansin, at marami silang nauunawaan kasi marunong silang makinig. Yun. Kaya lang, hindi naman kailangan ipagyabang nila, hindi naman kailangan na ipaalam nila sa lahat na, alam ko yung pinag-usapan nyo. Alam ko yung pinagdadaldal nyo. Alam na intindihan ko kung ano yung mga pinag-aawayan nyo. Hindi porket nananahimik lang sila, hindi nila naintindihan. Mas pinipili nilang makinig na lang. Marami lalo na pag sa grupo-grupo, maraming epal no? Parang para sabihin lang na magaling, daming sinasabi, daming mga pero alam nyo, marami sa tahimik lang na alam nila, may mga taong magaling pero hindi marunong mag-express. May mga taong magaling pero mas pinipiling tumahimik, no? Hindi na nagsasalita, no? Para mas gusto nila kasing peace of mind kaysa gulo, no? Alam niyo yung mga taong tahimik, no? Yan kalimitan yung mahahaba ang pasensya, no? Yan kalimitan yung malawak yung unawa, no?
kasama ko dito, pinapanawagan ko muna dahil yung upuan niya nakapatakip sa aircon, no? Ang init ng mundo ko dito. May mga tao kasing tahimik na ang ginagawa nila, no? Pinapalampas na lang nila ang mga bagay-bagay na feeling nila wala namang sense. Kunyari, may nagawak-wak-wak-wak, tatahimik ka na lang, makinig ka na lang para maintindihan mo. Kasi the moment na nakikipag-argue ka, wala kayong maintindihan sa isa't isa. Mga ganyang klaseng tao kasi, yung mga tahimik, pansinin nyo, yun yung mga mahahaba ang pasensya, no? Yung mga maliliit na bagay, hindi yan pinapansin. Although maraming mga chances na pwede silang maglabas ng kanilang opinion, mas prefer na lang nilang tumahimik, no? Pero alam nyo, yung katahimikan ko minsan, mas delikado yan. No? Parang aso yan eh. Yung aso, pag kahol ng kahol, alam mo na kung paano mo dadalhin kasi alam mo na kung paano siya kumahol eh, no? Pero kapag tahimik ang aso, mas delikado, huwag kang magtiwala, baka mangangagat yan. Kaya kung minsan, mas madali, sabi nga mas madali mong masukat ang tubig na magalaw kaysa tubig na steady lang. No? Minsan, ang tubig na hindi magalaw, yun pala ang malalim na kapag ka nais mong languyin, doon ka malulunod. Pero kapag ka ang tubig ay magalaw, pag nais mong languyin, hindi mo kayang languyin kasi mababaw lang. Kaya mga ka-Super Radio, kung sakasakaling may taong tahimik sa iyong pakapaligiran, huwag niyong husgahan agad na walang alam, no? Huwag niyong husgahan agad na akala niyo walang naintindihan dahil tahimik lang. Huwag niyong husgahan agad na akala niyo walang iniisip yan, no? Kundi marunong lang sila maglagay sa sarili nila kung kailan sila pwedeng magsalita at kailan hindi. Dahil kapag ang taong marunong magtiis, kapag ang taong marunong makinig, mas may nauunawaan sa mga taong maingay at hindi marunong tumanggap, no, ng explanation. Mga ka-Super Radio, sa mga nais mag-follow o mag-like, no, sa aming Facebook Live, no? Follow lang ang Facebook page namin, Super Radio Palawan DYSP 909 kHz. At ang TikTok DYSP Super Radio Palawan at ang YouTube DYSP Super Radio Official. Kay Emmanuel Asierto, hi ma'am, good morning. Kay Randy Santisas, good morning. Kay Marilo Diego Castillon Mel, good morning. Alam niyo ba mga ka-Super Radio, may mga pala, no? May mga tayo, may mga kulurom na mga van o shuttle van, 'di ba Ken? May mga 'di ba sa Puerto, kolorom na mga van, kolorom na mga shuttle van. Pinagtatakahan ko lang, hindi pinapaalis ng highway patrol at ng city traffic sa mismong sidewalk along San Miguel National Highway. Ha? Nakakaapekto sa daloy ng trapiko. Bawal mag-terminal dyan sa mga sidewalk ng San Miguel National Highway.
Bawal po magterminal sa naturang lugar, lalo na kulorom pa. Anong meron sa kanila, bakit hindi nakikita? Dapat sa terminal din sa Irawan sila. Para fair play, no? Ikulurom na nga, dyan pa magterminal. Unfair naman, no? Unfair naman, illegal yan. Hindi otorisado, hindi rehistradong pampublikong sasakyan yan. Abay, nagdudulot yan ng negative effect sa kaligtasan ng pasahero kung sumasakay kayo sa isang kulurom. Naapektuhan yan yung mga ekonomiya, yung mga pamamahala sa trapiko sa Pilipinas at sa Puerto Princesa at sa Palawan. Kasi kalimitan kapag ang isang sasakyan, ang public utility ay kulurom, yan ay walang wastong prangkisa. Walang wastong insurance. Walang inspeksyon kung yan ba ay ligtas o hindi, no? Kasi walang saklaw, no, sa seguridad kapag kulurom. Kung sakaling magkaroon ng aksidente, ang mga pasahero sa mga kolorom na van ay karaniwang hindi yan sakop ng mga insurance, no? Na nag-iiwan sa kanila na walang pinansyal na proteksyon para sa mga pinsala o napinsala, no? Kapag kolorom ang van o ang shuttle van, no? Ang mga kolorom na van madalas lumalampas sa mga mandatory inspection ng sasakyan na ang mangyayari, hahantong yan sa paggamit ng mga hindi ligtas o hindi maayos na pinapanatili na mga sasakyan. Ang mga driver pwedeng hindi sumailalim sa tamang pagsasanay o paglilisensya. Ang mga driver posibleng hindi na drug test, no? Tapos, kapag kolorom ang sasakyan mo na van, paano kung nahuli yan ng mga otoridad sa kalagitnaan ng paglalakbay? Halimbawa, turista ka, nagsakay ka sa kolorom na van, sa kalagitnaan hinuli yung naturang van, anong mangyayari? Mas stranded ang mga pasahero, no? Kung ang sasakyan mahuli sa kalagitnaan. O, di ba? Overcharging ang mga kulurom, no? Kapag may kulurom ang operator, madalas iniuulat na sumusobra sa mga pasahero, sinasamantala ang kanilang pangangailangan para sa transportation. Ano pa bang mangyayari? Mawawalan ng kita sa mga legit na operator. Mawawalan ng kita ang mga legal na mga van at operator. Mawawalan ng kita ang legal, mawawalan ng kita ang rehistradong mga van, no? O shuttle van. O, nawawala ng humihigit kumulang 30% ng kanilang pang-araw-araw na kita dahil sa mga operation ng kolorom. Malulugi ang gobyerno dahil hindi nagbabayad ng buwis, hindi nagbabayad ng mga bayarin, hindi nagpapahirehistro. Inaalis ang kita sa mga public sector.
Alam mo, ang kolorom na yan, hindi yan makatarungang kakumpetensya. No? Hindi fair. Pinapahina ng mga kolorom van, pinapahina ng mga kolorom shuttle van ang mga authorized system ng transportation. Katulad ng mga legit, no? Legit na mga shuttle van, no? O van, no? Pinapahina ang mga sistema ng legal na mga shuttle van, na mga sumusunod sa pamantayan at kaligtasan at nagbabayad para sa prangkisa. No? Yung mga kulurom na yan, na shuttle van, no? Na at mga sasakyan na kolorom, no? Ay nagsipapasikip din yan ng trapiko. Ang pagdami ng mga illegal van. Alam nyo ba, nakakatulong yan sa pagsisikip ng trapiko. Abala, no? Kaya yung mga operator na mga nahuli na kolorom, no? Nahaharap sa multa. Kadalasan umaabot ng 200,000 hanggang 1 million. Bakit pa kayo kasi magpakulorom? Paano ya kung mamultahan kayo ng 1 milyon? Ma-impound pa yung sasakyan ninyo. Pwede yan harapin ng mga operator ang mga legal na aksyon na may potential na makulong hanggang 6 na taon para sa mabibigat na paglabag. Mapanganib yan, ha? Kaya sa mga LTO, no? Sa mga LTO o di kaya sa mga highway patrol, sa mga city traffic, no? Maging aktibo kayo. Magsagawa kayo ng crackdown. Magsagawa kayo ng checkpoint sa mga kolorom. Mga patakaran. Na kapag kolorom, no travel. Para mapigilan yung operasyon. Biro mo, nagte-terminal sa San Miguel. Illegal yan. Oy, mga ka-super radio, tuloy-tuloy. Na po tayo sa ating mga balita, mga ka-super radio. Formal nang naging ordinansa ang pagbibigay ng amnestiya para sa mga disconnected water consumers na may natitirang balansi sa LGU Brooks Point Water System. Nananatiling ligtas sa paralytic shellfish poison o nakalalason na red tide ang mga baybayin ng Puerto Princesa at Palawan. Umaakyat halos 400 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na may 5 namatay sa nakalipas na linggo ngayong buwan ng Pebrero. Formal na lumalagda ng 5 taong Memorandum of Agreement ang Philippine Space Agency at ang Palawan Council for Sustainable Development upang palakasin ang paggamit ng space science and technology
applications sa pangangalaga ng kalikasan, sustainable development at paggawa ng mga patakarang nakabatay sa ebidensya sa Palawan at sa Puerto Princesa. Nilagdaan ni PhilSA Director General Dr. Gay Jane P. Perez at PCSDS Executive Director Attorney Teodoro Jose S. Mata. Ang kasunduan ay nagtatag ng kolaborasyon na gumamit ng satellite-derived data at mga geospatial tools upang mapahusay ang mga lokal governance system at matiyak ang pagpapanatili at katatagan ng kapaligiran sa Palawan Biosphere Reserve. Isang mahalagang bahagi ng MOA ang pagtatag ng PhilSA, Integrated Network for Space-Enabled Actions Toward Sustainability in Palawan. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, layunin ng dalawang ahensya na isulong ang partisipado, magkaugnay at science-driven na mga pamamaraan sa environmental monitoring, education at advocacy. Magbibigay ang PhilSA ng land use and land cover at benthic habitat maps habang gagabay naman ang PCSD sa environmental, planning, disasters risk reduction at ground validation upang mas maging tumpak ang mapa. Bakbak Balita. Bakbak Balita. Hoy mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Balan mo nga tigulang ang nagabasa to. Hoy mga ka-Super Radio, tuloy-tuloy. Tuloy po tayo. Isang panukalang resolusyon ang inihain ng ilang mambabatas sa Kamara de Representantes na kumikilala sa 16 na mga opisyales ng Bayan ng Kalayaan, Palawan at mga mamamayan nito bilang outstanding Filipinos of 2026 dahil sa kanilang panindigan at pagmamahal sa bayan. Sa nasabing resolusyon ng Kongreso, kinikilala ang mga opisyales ng kalayaan at residente nito dahil kanilang panindigan sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Sa kabila ng matinding banta at panghaharas ng bansang China. Samantala,
Matatandaan na ang 16 na opisyales ng kalayaan kamakailan lamang ay pinagbawalan ng China na pumunta sa kanilang teritoryo, kabilang ang Hong Kong, Macau, matapos ideklara ng Sangguniang Bayan si Chinese Ambassador sa Pilipinas, Jing Juan, bilang persona non grata sa bayan ng kalayaan. Ang naturang resolusyon, pagkilala ay nihain ni Representative Chel Diokno, Percival Candanya ng Akbayan, Dada Kiram Ismula, Kakabag-aw ng Dinagat Island, Laila de Lima ng Liberal Party at Cielo Crisel Lagman ng unang distrito ng Albay. Samantala, life rate subsidy program para sa mga kwalipikadong miyembro ng 4Ps ipatutupad ng gobyerno. Automatiko nang ipatutupad ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang Department of Energy o DOA at Energy Regulatory Commission ang Life Rate Subsidy Program para sa mga kwalipikadong miyembro ng 4Ps na kumukonsumo ng 50 kilowatt per hour o mas baba konsumo kada buwan. Ang programang ito ay nagbibigay ng malaking diskwento o libreng kuryente para sa mga benepisyaryo alinsunod sa utos ng Pangulo upang mabawasan ang gastusin ng mahihirap na pamilya. Ayon sa ulat ng DSWD, hindi na kailangan mag-apply ng hiwalay ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Automatiko silang isama sa listahan. Ang sambahayan ay dapat aktibong miyembro ng 4Ps at hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ang buwan ng konsumo sa kuryente. Ang layunin ng programang ito ng pamahalaan ay upang suportahan ang mga kapuspalad na pamilya sa pamamagitan ng mas murang bayarin sa kuryente na kinikilala bilang pangunahing pangangailangan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas pinaigting na social protection program ng gobyerno. Hinimok ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan ang lahat ng mga president, prinsipal, pinuno ng mga educational institution sa probinsya ng Palawan na maghigpit na ipatupad ang Republic Act 10800 na kilala bilang Graduation Legacy for the Environment Act na nag-aatas sa lahat ng nagsisipagtapos sa elementarya, sa high school, sa kolehiyo na magtanim ng hindi bababa sa 10 puno bilang prerequisite sa kanilang graduation. Ayon sa mayakda na si 2nd District Board Member Ariston D. Arzaga, batay sa batas, ang mga puno ay dapat itanim sa mga ecologically critical areas tulad ng mangrove, forest, protected zones, abandoned mining sites para matiyak na ang reforestation efforts ay direktang sumusuporta sa ecosystem restoration at biodiversity conservation. Samantala, may malaking ambag ang tree planting sa environmental conservation sa pamamagitan ng pag-mitigate ng climate change, pagbabawas ng carbon emissions, pagpipigil sa soil erosion, pagpapalakas ng biodiversity at pagpapahusay ng disaster resilience, lalo na sa mga vulnerable na probinsya gaya ng Palawan. Hindi lamang ito pagtalima sa batas,
kundi pagtuturo rin sa mga kabataan ang ng kahalagahan ng pagtatanim bilang paraan ng pagprotekta sa kalikasan. Tinataya namang nasa 250 hanggang 300 athletes at coaches ang bubuo sa delegasyon ng Palawan na lalahok sa Mimaropa Regional Athletic Meet 2026 na gaganapin sa Sablayan Occidental, Mindoro mula March 8 hanggang March 12, 2026. Inaasahan ng Schools Division of Palawan na muling makakahakot ng medalya ang mga manlalaro ng Palawan sa naturang kompetisyon. Matatandaang umaabot sa 261 na medalya ang nasusungkit na mga atletang Palawenyo sa MRAA Meet 2025 na ginanap sa Puerto Princesa City. 88 gold, 86 silver, 87 bronze medals. Dahilan upang makuha ang ikalawang pwesto na overall standing ng palarong panrehiyon kung saan kampyon ang Puerto Princesa. Patuloy naman na umiiral ang suspension of sailing sa mga isla ng Bayan ng Kalayaan, Palawan para sa maliliit na bangka dahil sa epekto ng amihan. Ito ay batay sa Sea Travel Advisory ng Philippine Coast Guard, Coast Guard Station, Kalayaan Island Group, Palawan, kung saan pansamantalang pinagbabawalang maglayag ang mga sasakyang pandagat na nasa 35 gross tons pababa dahil sa malalaking alon na umaabot sa halos 2 talampakan at malakas na hangin na may bilis na 17 knots sa bahagi ng West Philippine Sea. Naglabas naman ng abiso ang Municipal Tourism Office ng El Nido sa mga turista. Kaugnay sa posibleng presensya ng salabay o jellyfish sa mga karagatan ng munisipyo. Kaya naman pinalalahanan ng MTO El Nido ang mga bisita na maging mapangmatsyag habang lumalangoy o nag-snorkeling dahil sa mga salabay ay bagaman nakakaakit-hawakan, mapanganib naman na mga nilalang. May ilang uri na matatagpuan sa mga tubig na ito na may mga galamay, maaring makatusok, magdulot ng matinding hapdi o masamang reaksyon kapag nahawakan. Kabilang sa mga paalala ng opisina ay magtanong sa mga lokal o tour guide tungkol sa mga kamakailang makita o sa mga lugar na madalas ay mapadpad. Panatilihin ang ligtas na distansya mula sa mga salabay, lalo na kung hindi sigurado ang kanilang uri o kung may nakikitang mga galamay. Gumamit ng proteksyon tulad ng rash guard o wetsuit upang mabawasan ang pagkakalantad ng balat habang nasa tubig at maghanda sa pangunahing lunas o magdala ng basic first aid kit na may suka upang man-neutralize ang ilang lason ng salabay at benda. Pinakamaganda nito, magdala ka palagi ng suka, no? Para kapag ka nag-travel ka sa mga dagat, para nang sa ganoon, medyo mas safe, no? Kinumpirma naman ng Philippine Coconut Authority, Palawan, tumaas ang presyo ng kopra sa lalawigan ng Palawan. Sa panayam ng Super Radio kay Engineer Arlo Sola, Acting Division Chief 1
PCA Palawan na sa 50 pesos ang farm gate price sa kada kilo ng kopras sa lalawigan, kung saan nasa mahigit 70 pesos naman ang meal gate o yung na-re-dry na halos 14% ang moisture content para sa milling. Anya nung pagpasok ng buwan, January, ay medyo bumaba na, umaabot ng 44 pesos per kilo ang farm gate price. Kadalasan ng pagbabago ng presyo ng kopra ay nakadepende sa galaw ng demand ng pandaigdigang merkado. Umakyat na sa halos 400 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na may 5 namatay sa nakalipas na linggo ngayong buwan. Sa datos ng Vector-Borne Mimaropa, may kabuuang 374 cases ang Palawan. Sa bilang na ito, nagtala ang Puerto Princesa ng 91 na kaso na may 2 namatay. Sinundan ng Nara na may 42 kaso. Batarasa may 35 kaso. Rojas may 30 kaso, habang may naitalang 1 nasawi ang Culion, Coron at Quezon. Nasa 48% ang pagbaba ng kaso ng dengue kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na merong 720. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na mayroong 763 dengue cases at mayroong 8 nasawi na kaso ng dengue. Hoy mga ka-Super Radio, good morning galing kay Marilo, kay Randy Santisas sa listening, Marilo Diego Castillon Mel, good morning po madam, kay Marlene E. Fabila Mata, good morning always listening, kay Jing Motha Abian, good morning po Ate May, live watching from Barangay Santa Teresita, Dumaran, pabati po ako ang aking mahal na asawa ng happy birthday, Mr. Joey Abian. Salamat po. Kay Jams Tabi, good morning. Ay mga ka-Super Radio, tuloy po tayo. Mga ka-Super Radio, alam nyo ba marami sa atin kung minsan nagre-resign, tapos pag nag-resign sinishare yung mga secret, operation secret ng mga company o di kaya habang nasa company, yung mga sikreto sa loob ng kumpanya sinishare, no? Alam niyo ba na pwedeng magsampa ng kaso ang kumpanya laban sa mga empleyado na nagbabahagi ng mga lihim na operation o confidential na information sa ibang company? Ang mga naturang aksyon ay bumubuo ng isang paglabag, no, sa tungkulin, sa mga obligasyon, sa mga contractual at sa maraming jurisdiction o illegal trade secret na maling paggamit. Ang mga kumpanya ay may maraming legal na paraan para ituloy laban sa empleyadong naglalabas ng information. No? Una, yung mga pwedeng magsampa ng sibil, no? Kung ang isang empleyado ay pumirma ng isang non-disclosure agreement o kung ang kontrata sa pagtatrabaho naglalaman ng mga sugnay sa pagiging confidential, ang kumpanya ay maaaring magdemanda para sa paglabag sa kontrata.
Maaring humingi ng compensation ang kumpanya para sa mga pagkalugi sa mga kinita na dulot ng pagtagas, tulad ng nawalang kita o nawalang kalamangan sa kompetisyon, no? Kaya kung kayo ay mag-alis sa isang company, never kayong mag-share ng mga operational secrets, no? O information ng company sa sa lilipatan ninyong kumpanya o kahit kanino pa. Ang korte ay pwedeng maglabas ng kautusan para pigilan ang empleyado sa karagdagang pagsisiwalat na mga information o pigilan ang kumpanyang tatanggap na gamitin ito. Maring hilingin ng kumpanya ang pagbabalik ng anumang confidential file o documents, no? Sa mga kaso kung saan ang information na ibabahagi ay napakasensitibo o bumubuo ng isang lihim na kalakalan, ang kumpanya ay pwedeng magsampa ng mga kasong kriminal na pwedeng humantong sa mga multa o pagkakulong para sa mga empleyado. Ang pagbabahagi o pagmamay-ari na impormasyon tulad ng mga formula, na mga listahan ng kliyente o mga proseso ng pagpapatakbo, pwedeng kasuhan, no? Pwedeng kasuhan, no, ng paniniktik o pagnanakaw ng mga lihim na kalakalan. Kung ang empleyado ay nagnakaw ng mga documents o nagnakaw ng mga digital file para sa personal na pakinabang, pwede silang kasuhan ng pagnanakaw. Kung ang impormasyon ay na-access sa pamamagitan ng hindi authorized na paraan o binahagi gamit ang system ng company laban sa sistema, maaari itong lumabag sa privacy ng data o mga batas na cybercrime, no? Sa panahon ng legal na aksyon, ang kumpanya ay pwedeng wakasan agad, no, ang mga gross misconduct ng isang empleyado. Kadalasan, yung agarang pagwawakas ng walang abiso o kabayaran, yung pag-alis ng mga benefits sa naturang empleyado, no? O pagtatapos ng serbisyo, depende sa mga lokal na batas sa paggawa. Para matagumpay na magsampa ng kaso ang kumpanya, sa pangkalahatan dapat mapatunayan ng kumpanya na ang impormasyon ay confidential. Ang informasyon ay hindi alam ng publiko na may commercial na halaga. Ang kumpanya ay pwedeng gumawa ng makatwirang hakbang para panatilihing ilihim. Halimbawa ang proteksyon o ng password, no? Yung mga hindi otorisadong pagbibigay ng information ng company sa iba ay direktang binabahagi o ginamit sa maling paraan ng empleyado, ay pwede silang kasuhan. At yan po mga ka-Super Radio, kaya kapag kayo ay nagtatrabaho, kailangan yung mga information ng company na kung saan kayo nagtatrabaho at nais ninyong ma-maintain ang tiwala ng company, yung mga confidential information o ang mga strategy ng mga company ay iwasan ninyong ibahagi sa iba dahil pwede kayong kasuhan ng mga kumpanya na inyong pinagtatrabahuan, no? Oy, mga
Super Radio, tuloy-tuloy tayo sa ating mga dagdag kaalaman mula sa bakbakan. Last time naging Valentine's, nagkaroon ng Valentine's nung February 14, ha? Mga kaalaman mula sa bakbakan. Alam niyo ba mga ka-Super Radio, na sa araw ng Valentine's, hindi lang pag-ibig ang naalala sa kasaysayan ng Pilipinas? May mga totoong pangyayaring nakakakilabot sa nangyaring petsang ito. Isa sa mga kilalang halimbawa ay noong taong 1912 sa lungsod ng Maynila. May insidente kung saan maraming tao ang naapektuhan ng sunog sa isang malaking palengke at ang ilan ay nasugatan o namatay. Kahit hindi ito romantikong kwento, ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng kaligtasan at paghahanda. Noong panahon ng World War II, February 14, 1945, may mga ulat ng labanan sa paligid ng mga lungsod na nagdulot ng matinding takot sa mga sibilyan. Maraming pamilya ang nawalan ng tahanan at mahal sa buhay. Kahit sa araw ng pag-ibig, nakaranas ang mga Pilipino ng lungkot at trahedya. Isa pang halimbawa ay ang kilalang insidente ng murder for hire na kaso noong dekada 70, kung saan ang ilang tao ay ginahasa, pinatay noong Valentine's Day. Ang mga pangyayaring ito ay madilim, ngunit bahagi ng kasaysayan na dapat nating alalahanin para matuto at mag-ingat. Sa kabila ng mga nakakatakot na pangyayari, ang araw ng Valentine's sa panahon ngayon ay ginagamit na rin para ipagdiwang ang kabutihan at pagmamahal sa pamilya, sa kaibigan at sa kapwa. Natuto tayo mula sa nakaraan para gumawa ng mas ligtas, mas mabuting kinabukasan. Sa pagtatapos, tandaan natin kahit ang pinakamakulay na araw ng kalendaryo, gaya ng Valentine's Day, ay may aral na nakatago mula sa nakaraan. Mahalaga na pahalagahan natin ang kasaysayan at sabay na ipagdiwang ang pagmamahal at kabutihan sa bawat araw. Alam niyo ba, mga ka-Super Radio, ang tunay na pinagmulan ng Valentine's Day o ang kasaysayan sa likod ng araw ng pag-ibig, ang Valentine's Day, na ipinagdiriwang tuwing February 14, ay kilala ngayon bilang araw ng mga bulaklak, tsokolate at matatamis na salita. Ngunit sa likod ng modernong selebrasyon na ito ay isang may mas malalim at makasaysayang pinagmulan. Ang Valentine's Day ay iniugnay kay Saint Valentine noong isang paring Kristiyano noong 3 siglo sa panahon ng Roman Empire. Ayon sa alamat, ipinagbawal ni Emperor Claudius II ang pagpapakasal ng mga sundalo dahil naniniwala siya na mas magiging mahusay silang mandirigma kung wala silang pamilya. Ngunit si Valentine ay lihim na nagkakasal ng mga magkasintahan bilang pagsunod sa kanyang pananampalataya at paniniwala sa pag-ibig. Dahil dito, siya ay pinakulong at kalaunan ay pinatay sa araw ng February 14.
May isa pang kwento na nagsasabing habang siya ay nasa bilangguan, nakipagkaibigan siya sa anak ng bantay. At bago siya namatay, nag-iwan siya ng liham na permado ng "From your Valentine." Dito raw nagsimula ang tradisyon ng pagpapadala ng love letters tuwing Valentine's Day. Bukod sa Kristiyanong pinagmulan, may koneksyon din ito sa sinaunang paganong pagdiriwang ng Roma na tinatawag na Lupercalia, isang fiesta na ginaganap tuwing kalagitnaan ng Pebrero upang ipagdiwang ang pagkamayabong at pagsisimula ng tagsibol. Nang lumaganap ang Kristyanismo, unti-unting pinalitan ang mga paganong tradisyon ng mga kapistahan na may kaugnay sa mga santo, kabilang ang paggunita kay Saint Valentine. Noong Middle Age, sa Europa, lalo itong naging popular dahil sa paniniwalang Pebrero ang panahon ng pagpares ng mga ibon. At dahil dito, iniuugnay ang buwan sa romansa at panliligaw. Pagsapit ng ika-18 at ika-19 na siglo sa Inglaterra at Amerika, naging uso ang pagpapalitan ng mga sulat at card bilang simbolo ng pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, nadagdagan ito ng pagbibigay ng bulaklak, lalo na ng pulang rosas at mga tsokolate. Sa kasalukuyan, ang Valentine's Day ay hindi lamang para sa magkasintahan. Ipinagdiriwang din ito ng pamilya, magkakaibigan, maging ng mga taong nais magpakita ng pagpapahalaga sa isa't isa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang tunay na diwa nito ay hindi regalo, hindi material na regalo, kundi ang pagpapakita ng tapat na pagmamahal, paggalang at kabutihan. Ang kwento ni Saint Valentine ay hango sa iba't ibang makasaysayang record at alamat. May ilang bahagi ng kanyang buhay na hindi ganap na patunayan ng mga historians. At may mga higit sa isang santo na may paggalang Valentine sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Ang ilang detalye ay pinaghalong kasaysayan at tradisyon. Alam niyo ba mga ka-Super Radio, bakit Kodak ang tawag ng ilang Pilipino sa lahat ng kamera kahit hindi naman Kodak? Ang impormasyon na ito ay para sa layuning pang-edukasyon, no? Ang Kodak ay isang registered trademark ng Kodak. Hindi lahat ng kamera gawa sa Kodak. Ha? Ang paggamit ng salitang Kodak bilang pangkalahatang tawag sa kamera ay bahagi ng tinatawag na brand genericization. Maraming Pilipino, lalo na nung dekada 80 hanggang early 2000s, ang tumatawag sa kamera na Kodak, kahit hindi ito gawa sa kumpanyang Kodak. Pero bakit nga ba nangyari ito? Noong panahon kasi ng film cameras, isa ang Kodak sa pinakaunang naging popular at madaling bilihin sa Pilipinas. Maraming lugar, lalo na sa probinsya, Kodak ang karaniwang brand na makikita sa photo studios at tindahan ng film. Dahil dito, ang pangalan ng brand ang naging simbolo ng buong produkto. Mga ka-Super Radio, wala na po tayong oras.
Maraming salamat sa inyo. Muli ito ang inyong nakasama, si Super Lily May Uy, ang tabayanan ang susunod na programang Balitang Halian Nationwide. Magandang umaga kay Jacqueline Tiamson. Ito